Sa kabila ng kasunduan para muling ituloy ang naudlot na usapang pangkapayapaan, tumataas ang bilang ng mga pag-atake ng New People's Army laban sa mga sibilyan at militar base sa datos ng Armed Forces of the Philippines. Narito ang report. Why do you kill a government soldier 73 times? Anong kaput? Why do you do that? Nangin mo sundalo asok? Season has been categorized as a terrorist. Therefore, to me, the organization that he heads and controls is also a terrorist group. Matapos tawaging teroristang grupo ni Pangulong Duterte ang New People's Army, nagdeklara ng all-out war ang gobyerno laban sa rebeldeng grupo. Kasunod dito ng pagbagsak ng usapang pangkapayapaan ng bawi ng CPP-NPA-NDF ang idineklara nitong tigil putukan. Dahil sa hindi raw pagtupad ng gobyerno sa pangako umanong palayain ng lahat ng mga bilanggong politikal. Ikinagalit ito ni Pangulong Duterte at nagresulta sa pagbawi na rin ng gobyerno ng idineklara nitong ceasefire. Matapos nito, sunod-sunod na ang naging enkwentro ng militar at ng NPA sa iba't ibang lugar. Pero noong March 10 hanggang March 11, nagkaroon ng informal talk sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF sa the Netherlands. At doon napagkasundoang ituloy muli ang formal peace talk sa April 2 hanggang 7. Tinutukan daw ni Pangulong Duterte ang pag-uusap. Payag naman ang Pangulo sa muling paggulong ng peace talks, pero I want a ceasefire that is reduced in writing and the parameters clearly shown. Saan tayo papunta at anong gawin natin kung pumalpak. We have to prepare for everything. Pero kahit nagkasundo ng ituloy ang peace talks, tuloy pa rin ang bakbakan ng militar at ng NPA. Sa datos ng AFP, umabot na raw sa 62 ang mga pag-atake ng NPA laban sa mga sibilyan at militar ngayong taon. Kung nagpahayag sila ng intent, ang panig ng NDF at particularly ang NDF, na gusto nilang muling sumailalim sa usapang pangkapayapaan, inaasahan natin na sila magpapakita ng good faith, magpapakita ng goodwill, at ihinto na nila ang kanilang panggugulo sa mga pamayanan. Sa lalawigan ng Sorsogon, batay sa tala ng GMA News, 5 beses nang nagkasagupa ang militar at NPA. Simula ng kapwa-bawiin ng CPP-NPA-NDF at gobyerno ang unilateral ceasefire. Isa ang nasawi at 2 ang nasugatan. 5 eskwelahan sa 3 bayan ang hindi makapagklase. Apektado na rin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa Kidapawan City naman, inilibing na ang isang pulis na tinambangan umano ng mga rebelding NPA. Ginawaran ng full police honor si PO3 John Narvasa bago siya inihatid sa huling hantungan. Nangyari ang pananambang sa grupo ni Narvasa noong March 8 habang sila'y paresponde sana sa isang insidente ng pamamaril sa Bansalan, Davao del Sur.